Huminto ang mga bida sa isang stand at nalaman na magkakaroon ng isang bug catching contest. May mga premyong naghihintay para sa mananalo, kaya agad na sumali si Ash, habang tumanggi naman si Misty. Habang naghihintay, nakita nila si Casey, at napansin nila na lumakas na ang kanyang chikorita. Sinusuportahan pa rin niya ang Electabuzz team at kinanta ang kanilang bagong team song. Nagpasya siyang kumuha ng isang bug Pokemon, at sinabi ni Ash na ganoon din ang kanyang gagawin, kaya nangako silang ibibigay ang lahat para makahuli. Sa kabilang banda, hindi pinayagang makasali ang Team Rocket dahil pangbata lang ang kompetisyon at mahigit 18 years old na sila. Sinubukan nilang magsuot ng school uniform, pero tumanggi pa rin ang lalaki na papasukin sila, kaya hinila siya nina James at Meowth paalis. Nagtanong si Jessie kung mukha ba siyang matanda, pero walang sumagot sa kanya. Sinabi nina James at Meowth na mukha siyang sanggol at biglang lumabas si Wobbuffet, kaya pinalayas siya ni Jessie. Bago magsimula ang contest, binigyan ang mga kalahok ng mga park ball para makahuli ng bug Pokemon. Nagsimula na ang paligsahan, habang nagtatanong naman si Misty kung may mga insekto ba sa paligid. Sinabi ni Brock na pwedeng nasa kahit saan sila, kaya tiningnan ni Misty ang ilalim ni Togepi. Naghanap sina Ash at Pikachu sa paligid at nakatagpo ng isang Weedle. Natakot si Misty dahil nakita ang Weedle sa screen. Gagamit na sana si Pikachu ng Thunderbolt pero gumamit ang Chikorita ng Razor Leaf, kaya nahuli ito ni Casey. Sinabi ni Ash kay Casey na sa kanya iyon, pero sumagot si Casey na ang Electabuzz team ay laging determinado at gagamit ng anumang pagkakataon para manalo. Nakaisip si Misty kung wala na ba talaga ang Weedle, pero napansin niyang kinakausap ni Togepi ang isang Caterpie, kaya winasiwas niya ang kanyang backpack para takutin ito paalis. Sinubukang pakalmahin ni Brock si Misty, pero alam niyang naiirita talaga ito sa mga insekto. Bumaba ang isang Spinarak na may nakangiting katawan, pero itinaboy pa rin ito ni Misty ng kanyang backpack para paalisin. Nag-disguise naman si Jessie bilang isang insekto habang naghihintay sina James at Meowth na makahuli, at sinabing mukha siyang kaakit-akit. Dumating ang isang Venomoth at sinubukang akitin ito ni Jessie, pero lumipad ito paalis at gumamit ng Stun Spore para maparalisa ang Team Rocket. Naghahanap pa si Casey ng ibang Pokemon, kaya nitakal ng kanyang Chikorita ang isang puno na naging sanhi ng pagkahulog ng mga Pineco. Inakala ni Misty na hindi insekto ang Pineco, pero sinabi ni Brock na ang mga ito ay tunay na bug Pokemon, kaya naisip ni Misty na hindi naman sila mukhang masama dahil mukha silang Pinecones. Umatake ang mga Pineco, pero gumamit ang Chikorita ng tackle para itulak sila. Dumating si Ash at sinabi kay Casey na mahina ang Chikorita laban sa Pineco, pero sinabi ni Casey na ang pag-atake ang pinakamagandang depensa habang gumagamit ng Razor Leaf ang kanyang Pokemon. Nakita ni na Brock at Misty na may dalawa ng bug Pokemon si Casey, habang hiling naman ni Misty na makahuli si Ash kahit ayaw niya sa mga insekto. Nagpatuloy si Casey, habang pagod na ang kanyang Chikorita, pero hinikayat pa rin niya itong magpatuloy. Nakakita si Casey ng isang Scyther, kaya gumamit ang Chikorita ng Razor Leaf. Tinamaan ng Scyther pero gumanti ito at tinamaan ng Chikorita. Sinubukang lumaban ng Chikorita gamit ang Razor Leaf pero itinulak lang ito ng Scyther. Sumampa ang Chikorita sa Scyther para mabulag ito. Dumating si Ash at sinabi kay Casey na hindi patas sa Chikorita ang ginagawa niya dahil pinupuwersa niya ito ng husto. Hindi nakinig si Casey hanggang sa tumama ang kanyang Chikorita sa isang puno. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para kuryentehin ang Scyther. Inasar ni na Ash at Pikachu ang Scyther para habulin sila, habang iniwan si Casey para mahuli ang Weedle. Sinubukang hanapin ni Casey ang kanyang Chikorita, pero nabigo siya. Nakita rin ni Misty na nawala rin si Togepi. Nahanap ni Togepi ang Chikorita na pagod na pagod na. Nahanap ni Casey ang Chikorita, pero lumayo ito sa kanya. Sinabi ni Casey sa Chikorita na bawal ang sumusuko sa team na ito, pero lumapit si Misty at pinagalitan si Casey, tinatanong kung mas importante ba ang contest kaysa sa kanyang Pokemon. Sinabi ni Casey na mahalaga sa kanya ang Pokemon, pero sinabihan siya na hindi iyon ang ipinapakita niya sa paligsahang ito. Napaluhod si Casey sa lungkot, kaya bumalik ang kanyang Chikorita para suportahan siya, na nagpaiyak kay Casey, humingi siya ng tawad dito. Pinatawad siya ng Chikorita na ikinatuwa ni na Brock at Misty, pero biglang winasiwas ni Misty ang kanyang backpack nang may bumabang paras kay Brock. Dumaan ang Scyther, habang nakahanap naman sina Ash at Pikachu ng isang bahay ng Beedrill. Ibinato ni Ash ang kanyang park ball, pero itinulak ito ng isang Beedrill palayo. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt at muling ibinato ni Ash ang park ball para mahuli ang Beedrill. Nagdiwang sina Ash at Pikachu, pero nahulog sila sa isang butas at nakulong sa hawla na gawa ng Team Rocket. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt pero si Ash ang nakuryente dahil hindi pala dinadaluyan ng kuryente ang hawla.
Sinundan sila ni na Casey, Misty, at Brock. Nakilala ng Team Rocket ang bugwit na si Casey, at biglang lumabas si Wobbuffet. Nagpakawala ng lambat ang Team Rocket, kaya gumamit ang Chikorita ng Razor Leaf, pero nabigo ito. Nakita ni Casey na kailangang tamaan ng tamang parte ng missile na ilalabas ng Team Rocket, kaya sinabi niya sa Chikorita na kasama niya ito. Tinanggap ito ng Chikorita at nag-evolve ito bilang isang Bayleaf. Gumamit ang Bayleaf ng Razor Leaf, sinira ang missile, at pinalaya sina Ash at Pikachu. Gamit ang Thunderbolt, muling na-blast off ni Pikachu ang Team Rocket habang humihip ang hangin sa kanilang pagtalsik. Sa dulo ng contest, napanatili ni Ash ang kanyang Beedrill at nakatanggap ng Sunstone bilang premyo. Matapos ang contest, naramdaman ni Ash na si Casey sana ang nanalo kung hindi lang nanggulo ang Team Rocket. Pero sinabi ni Casey na naramdaman niyang isa na siyang winner dahil sa Bayleaf sa tabi niya. Bago umalis, dahil alam ni Ash kung gaano kahilig si Casey sa mga Pokemon na may dilaw at itim na stripes, ibinigay niya ang Beedrill dito. Sinabi ni Casey na gusto niya talaga ang Beedrill at muling kinanta ang Electabuzz theme song na ikinailang naman ng buong grupo. Habang naglalakbay ang mga bida, nakarating sila sa isang ilog. Nakatagpo sila ng ilang manggagawa at tinanong nila dito kung saang tulay pwedeng tumawid, pero sinabi ng lalaki na winasak ng bagyo ang lahat ng tulay. Nagulat ang mga bida nang malaman na 6 na buwan pa ang hihintayin bago matapos ang paggawa ng tulay. Samantala, nakasakay ang Team Rocket sa kanilang lobo at tatawid sana sa ilog. Ginamit ni James ang apoy ng lobo para magluto ng patatas at lalo pa nilang pinalakas ang apoy. Gayunpaman, nasunog ang lobo bago pa sila makatawid at nahulog sila sa ibaba. Nakatagpo ang mga bida ng isang mangingisda at nakiusap na itawid sila gamit ang kanyang bangka. Humingi ng pabor ang mangingisda, kailangang makahuli ng isang Sudowoodo at kung magagawa nila ito, ihahatid niya sila. Sinubukang hanapin ng mga bida ang Pokemon na ito, habang nagplano naman ang Team Rocket na ibigay ito sa kanilang boss. Sinimulan nila ang paghahanap sa masukal na kagubatan habang lumabas naman si Psyduck para tumulong. Naglakad ito ng kaunti at nakakita ng isang Sudowoodo na nagpapanggap na puno. Sinubukang sabayan ni Psyduck ang bilis nito pero nilito siya ng Sudowoodo. Bumalik si Psyduck kay Misty at itinuro ang Sudowoodo. Sinabi ni Misty na hindi sila naghahanap ng puno pero nang makitang gumalaw ang Sudowoodo, agad niya itong nakita. Tumakbo ang Sudowoodo palayo sa mga bida. Hinabol nila ito, pero nakatagpo sila ng 2 scientist na nagtatalo kung sino ang mas matalino. Ipinakilala ng mga bida ang kanilang sarili, habang ang mga scientist naman ay sina Pierre at Marie, na naghahanap din sa Sudowoodo. Sinabi ni Pierre na pinagdedebatihan nila kung ang Sudowoodo ba ay isang rock-type Pokemon. Nahirapan sina Misty at Ash na maniwala dahil mas mukhang grass-type ang Sudowoodo. Kinumpirma ni Marie na isa itong rock-type Pokemon, pero sinabi niya kay Pierre na mali ang mga eksperto dahil nakita raw ang Sudowoodo na gumagamit ng fire-type move. Sinubukang kausapin ni Brock si Marie tungkol sa pag-ibig, pero hinila siya ni Misty palayo. Inilabas ni Ash ang kanyang Noctowl para hanapin ang Sudowoodo. Sinabi ni Marie na ang Sudowoodo ay madalas makitang may maraming sanga, kaya inisip ni Ash na isa talaga itong grass-type. Nahanap ng Noctowl ang Sudowoodo, kaya pinabalik ito ni Ash at inilabas si Chikorita. Bigla silang nakakita ng Sudowoodo na gumagamit ng Vine Whip, pero nalaman nilang kumuha lang pala ito ng baging sa gubat. Gumamit din ito ng Razor Leaf, pero nalaman nilang tuyong dahon lang pala ang pinulot nito. Gumamit si Chikorita ng Vine Whip at tinamaan ang Sudowoodo, pero gumanti ang Sudowoodo ng parehong move. Pinabalik ni Ash si Chikorita at inilabas naman si Totodile. Gumamit si Totodile ng tackle pero hindi tumama. Gumamit din siya ng water gun, pero mabilis itong iniwasan ng Sudowoodo. Hahabulin na sana ni Totodile ang Sudowoodo para gamitan ng bite, pero nahulog ang Sudowoodo sa isang butas. Inakala ng mga bida na ground type ito dahil mukhang gumamit ng dig, pero gawa pala ito ng Team Rocket. Gamit ang smoke screen, humihip ang makapal na usok mula kay Weezing para makatakas ang Team Rocket. Samantala, pinag-uusapan ng Team Rocket kung anong type ang Sudowoodo. Inisip ni James na grass type ito, kaya lumabas si Wobbuffet para kausapin ang Sudowoodo. Tinanong ni Meowth kung anong type ito, at ang sagot ay ang type na gustong kumain. Dinala nila ito sa matandang lalaki na nag-alinlangan kung Sudowoodo nga ito dahil hindi ito nagsasalita. Napansin niyang hindi ito malusog, kaya sinubukang diligan ni James ang Pokemon gamit ang squirt bottle. Gayunpaman, natakot ang Sudowoodo sa tubig hanggang sa maputol ang tali at tumakbo palayo. Nahanap ng mga bida ang Sudowoodo sa ibabaw ng bato. Tumakbo ito palayo, pero nitakal ito ni Brock at dinilaan para kumalma. Binigyan niya ito ng pagkain kaya sumama ang Sudowoodo sa lab para ma-analyze. Tumanggi itong gumamit ng Vine Whip, kaya gumamit si Pikachu ng Thundershock.
Sa gulat ng lahat, gumamit din ng Sudowoodo ng Thundershock. Narealize ni Pierre na mayroon itong mimic move, kaya nag-agaya nito ang mga atake. Sinabi ni Ash na hindi pa rin ito patunay na rock type ito, pero nakaisip si Marie ng paraan. Sinabuyan ito ni Pierre ng tubig, at dahil natatakot sa tubig, mabilis itong tumakbo palayo. Nakatagpo ni na Ash ang Team Rocket at ang matandang lalaki. Lumalabas na ang matanda ay lolo pala ni Marie. Umatake si Jessie gamit ang Arbok, habang inilabas naman ni Ash ang Cyndaquil. Tinamaan ang Arbok ng slam attack ng Sudowoodo, sinundan ng feint attack at low kick. Pinabalik ni Jessie si Arbok at lumabas naman si Wobbuffet para lumaban. Gumamit si Cyndaquil ng flamethrower, pero hinarang ito ng Sudowoodo gamit ang Mimic. Gumamit si Cyndaquil ng tackle, pero naharangan ito ng counter ni Wobbuffet. Inilabas ni Misty ang Poliwhirl at gumamit ng water gun para patalsikin ang Team Rocket sa langit. Dahil tumakbo ang Sudowoodo mula sa tubig, napatunayan ni Marie na isa nga itong rock type. Nagkasundo sina Pierre at Marie na mag-focus sa mga facts. Bilang pasasalamat, itinawid ng lolo ang mga bida sa ilog gamit ang kanyang bangka. Habang umaakyat ang Team Rocket sa bangin, humawak si James sa isang sanga. Hawak pala ito ng Sudowoodo, kaya binitawan siya nito at muling nahulog ang Team Rocket sa ibaba.